Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Polis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest, co-host, walang iba kundi si Ms. Jehaine Jaira Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner. Magandang umaga po, Sir Ethan, at magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICACHI, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balikan natin ang naging paghahanda ng ating kapulisan sa 3 araw na Peace Rally March for Transparency. Dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga nagkikilos protesta at mga otoridad, naging mapayapa ang Peace Rally March sa Quirino Grandstand. Patrolwoman Aiza Corpus sa balita. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan sa pagdaraos ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, ay muling nagtipon-tipon ang mga miyembro nito at mas patuloy pang dumadami ang nagdadagsaang mga tao patungo sa Quirino Grandstand upang itaguyod ang kanilang layunin para sa transparency at mas maayos na demokrasya sa bansa. Nariyan din ang ating mga kapulisan na sa unang araw pa lamang ay maaga nang naglagay ng seguridad at nagsagawa ng masusing pagmomonitor upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang kabuuan ng aktibidad. Patuloy nilang binabantayan ang daloy ng mga tao at handa ring rumisponde sa anumang sitwasyon na maaring magdulot ng abala o panganib. Sa kanilang maagap na aksyon at malinaw na koordinasyon, naging maayos ang takbo ng unang araw ng aktibidad at nagbigay ng katiwasayan sa mga dumalo. Mula dito sa US Embassy Manila, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Aiza Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corpus. PNP nagpahayag ng pasasalamat para sa maayos at payapang religious assemblies. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Sari Bernales. Pinuri ng Philippine National Police sa paumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang daang-daang libong lumahok sa religious gathering na naganap sa Quirino Grandstand simula noong ika-16 ng Nobyembre hanggang sa kasalukuyan. Tinatayang 500,050 katao ang dumalo, ngunit nananatiling kalmado, organisado at magalang ang kapaligiran. Ipinahayag ng PNP ang taus-pusong pasasalamat sa publiko dahil sa ipinapakitang disiplina, kooperasyon at pagsunod sa mga paalala sa kaligtasan
na itinuturing nilang mahalaga upang mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran para sa lahat. Binigyang pugay din ang mga pulis dahil sa kanilang profesionalismo at mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance na sumasailalim sa matibay na halimbawa ng pinagsamang responsibilidad ng pulisya at komunidad. Nananatiling naka-full alert ang PNP kasunod ng matagumpay at mapayapang ikalawang araw ng pagtitipon. Inihikayat ng pambansang pulisya ang lahat na ipagpatuloy ang pag-obserba sa mga safety protocols, manatiling mapagbantay at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Tinitiyak ng PNP na magpapatuloy sila sa pag-i-issue ng mga opisyal na updates upang mapanatiling tama at napapanahon ang impormasyon ng publiko at media hingil sa kasalukuyang sitwasyon dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Philippine National Police nagpakita ng epektibong crowd control sa mapayapang kilos protesta sa Maynila. Magbabalita dyan si Patrolman Joshua Jimenez. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Sa kasalukuyan po, nandito po tayo sa Mendiola kung saan ipinakita ng pambansang pulisya ang pagiging profesionalismo at paghahanda sa National Peace Rally. Naging payapa at matiwasay ang idinaos na National Peaceful Rally. Ito ay taliwas sa magulong demonstrasyon noong ika-21 ng Setyembre 2025 kung saan maraming nasugatan at nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng rallyista at pambansang pulisya. Kaya naman, ginamit ito ng kapulisan bilang aral kaya ngayon ay mahigpit ang kanilang seguridad kasama ang crowd control units at medical teams. Sa ngayon, nananatiling maayos at kontrolado ang sitwasyon dahil sa mas mahigpit na seguridad na ipinatubad ng Manila Police District, katuwang ang ilang mga police regional offices. Dahil sa maagang paghahanda, koordinasyon at disiplina ng mga dumalo, natapos ang rally ng walang anumang naitalang insidente. Patuloy namang nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa mga susunod pang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sarado ang Recto Avenue, Legarda, Casal Street at iba pang parte ng Mendiola. At para sa iba pang napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez at kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Jimenez. Patrolman Jimenez. 3 araw na peace rally, naging maayos. Philippine National Police patuloy na nagbibigay seguridad at serbisyo publiko. Tumutok dyan si Patrolwoman Fe Octaviano. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Ngayon po ay ang 3 araw ng peaceful rally ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At tayo ngayon ay nandito sa EDSA Shrine at makikita po natin na wala pa namang namumuong pagtitipon sa nasabing aktibidad. Bagamat narito pa rin ang ating pambansang pulisya na handang tumulong para lang mapayapa at tahimik ang aktibidad na ito. Natapos ng mas maaga ang 3 araw na peace rally matapos itong isara sa loob lamang ng 2 araw. Sa kabila ng dagsa ng mga dumalo, nanatiling maayos at mapayapa ang daloy ng programa dahil sa tuloy-tuloy na presensya at serbisyo publiko ng ating kapulisan. Patuloy naman na nagbigay pa ng seguridad ang PNP upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng lahat, habang ginagabayan ang publiko ng mahinahon at organisadong pamamahayag ng kanilang mga saloobin. Masasabi ko maayos naman siya at medyo hindi naman naapektuhan yung biyahe namin, tsaka maayos pa rin yung flow ng traffic. Yes. Kahit medyo may mga light lang na traffic pero hindi ganun ba. Tsaka mas maganda yung ganyan peaceful kasi para walang magkakasakitan. At least may pahayag nila yung gusto nila pero sa maayos na pamaraan. Maayos pa rin po kasi kumbaga sa mga nagtatanong tatanong sila ng mas maayos, saka talagang
kahit na may police, feeling safe pa rin talaga para hindi nagkakagulat talaga. Tsaka maayos talaga. So, lang po sana na maging tahimik, yung hindi magulo para sa bawat isa walang magkaroon ng harasan, walang maging masasaktan both side para maging maayos ko lang. Yung pagpatuloy lang po. Sabi ko lang yung sa pag-rallying peaceful, okay yun para marinig sila. Yung transparent, yung makita ng bayan na may nag-rally para sa mga Pilipino. Ang sa amin, naapektuhan kami, syempre nagkakaroon ng traffic, nagkakaroon sa mga customer na nandiyan dyan. Gusto nila masundo sila pero hindi kami makadaan kasi. Yun lang siguro yung medyo Pero dun sa rally, maganda naman yun para naririnig din ng gobyerno yung hinaing ng mga tao. Yun lang. Sa mga otoridad, sa pulisan, saludo po kami dyan na talagang nagsiservisyo totoo sila. Marami rin sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa mga pulis na patuloy na nagseserbisyo. Sa kabuuan, naging matagumpay ang maagang pagtatapos ng Peace Rally dahil sa kooperasyon ng publiko at sa matatag na serbisyo ng ating mga kapulisan. Ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolwoman Octaviano. Disiplina at pagtutulungan ang nangibabaw sa 3 araw na Peace Rally kontra korupsyon. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, nang isinagawang pagtitipon at rally ng Iglesia ni Cristo, nananatiling mapayapa ang buong aktibidad at walang naitalang anumang insidente ayon sa pulisya at lokal na pamahalaan. Nasa harap tayo ngayon ng lugar kung saan idinaos ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo mula unang araw hanggang huling gabi ng pagtitipon. Maayos na naisagawa ang programa at kapansin-pansin ang mahigpit ngunit maayos na koordinasyon ng mga organizer at mga otoridad. Naging peaceful siya kahit papano. Talagang walang yung sa mga kapilisan, lahat kasi sila bantay sarado. Naging madisiplina na rin yung mga tao. Kaya kahit papano naging maganda ang malalabasan ng mga rally. Ay talagang sakripisyo talaga sila. At tulad yan, may ibang taga Mindoro, taga ibang lugar, taga probinsya, talagang pumunta sila dito para lang dyan. Sa rally na yan. Kahit papano, talagang maganda rin man ang kahinatan ng mga kapulisan natin. Malaking tulong sila ang bagay. Layunin ng pagtitipo na ipahayag ang kanilang paninindigan sa ilang mahahalagang isyong pambansa habang nananatiling disiplinado at mapayapa. Naglagay ang pulisya ng karagdagang seguridad sa paligid. Ngunit kahit na may malaking bilang ng mga dumalo, walang naitalang gulo, aksidente o anumang emergency. Dahil sa mahinahong pag-uugali ng mga dumalo at epektibong koordinasyon sa pagitan ng INC at mga otoridad, maituturing na matagumpay at walang aberya ang buong 3 araw na aktibidad. Isang patunay ang pagtitipong ito na sa kabila ng dami ng kalahok, posible pa rin maisagawa ang malalaking pagtitipon ng ligtas at mapayapa. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Quirino Grandstand, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At yan ang mga nakalap ng ating PNN correspondents para sa 3 araw na Peace Rally March.
Dumako naman tayo sa mga accomplishment ng PNP sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang babae na may kasong estafa matapos ang isang matagumpay na operasyon ng mga otoridad sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Bunga ito ng puspusang operasyon ng pambansang pulisya kontra wanted person upang mapanatili ang mapayapa at maayos na bansa. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Dennis Carinal. Tadong isang 54 anyos na babae na isang negosyante na kinilalang si alias RG matapos isilbi ng Calasiao Municipal Police Station ang isang warrant of arrest para sa kasong estafa sa Barangay Poblacion West, Calasiao, Pangasinan. Ito lamang November 17, 2025, bandang 10:25 ng umaga. Batay sa dokumento, ang warrant ay inisyu ng Honorable Ordalesa C. Rivera Maburang ng Municipal Trial Court sa Maldan noong November 6, 2025. Itinakda ang 36,000 na halaga ng piyansa. Ayon sa mga otoridad, maayos na ipinaliwanag sa akusado ang dahilan ng pag-aaresto at ang kanyang mga karapatan sa wikang lubos niyang naunawaan. Sinunod din ng mga operatibang panuntunan ng Korte Suprema sa paggamit ng body-worn cameras na kuhanan sa video ang aktual na paglilingkod ng warrant bilang bahagi ng transparency at tamang dokumentasyon. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Calasiao Municipal Police Station si RG para sa karagdagang proseso at wastong disposisyon ng kaso. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Hindi na nakapalagpa ang isang individual na tinaguri ang top 3 municipal most wanted person na may kasong murder sa operasyon ng Baliwag PNP. Ang balitang yan mula kay Patrolwoman Cristalyn Javier. Na naaresto ng mga tauhan ng Baliwag Municipal Police Station ang top 3 most wanted person municipal level sa isinagawang operasyon alas 3:45 ng hapon sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jason F. San Pedro, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Nenok, 55 anyos, walang trabaho at residente ng Angat, Bulacan. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inisyo ni Honorable Alexander P. Tamayo, Presiding Judge Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 15, Malolos, Bulacan, na walang inirerekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang akusado para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang pag-aresto sa mga most wanted persons, lalo na sa may mga kasong may kinalaman sa karahasan, ay patunay na walang tigil ang kampanya ng kapulisan para maihatid ang hustisya at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patuloy ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng maigting na operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak na ang mga nagtatago sa batas ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalyn Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Bilang tugon sa paghahanda sa iba't ibang uri ng kalamidad sa Central Visayas, nagsagawa ng 5 days Disaster Preparedness and Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar ang mga tauhan ng Police Regional Office 7. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Patuloy na pinalalakas ng Police Regional Office 7 ang posisyon nito bilang Proactive Disaster Response Force sa 5-day Disaster Preparedness and Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar mula Nobyembre 17 hanggang 21 ng taong kasalukuyan na ginanap sa Camp Seferino, Hinovia sa Sibunga, Cebu. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PRO7 upang matiyak na ang mga tauhan ay handang tumugon sa mga emerhensiya na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong Central Visayas. May kabuang 50 na kapulisan mula sa iba't ibang unit ang lumahok sa masinsinang pagsasanay upang patalasin ang kanilang mga kasanayan sa pagtugon sa kalamidad. Pinangasiwaan ng Regional Community Affairs Development Division sa pakikipagtulungan ng Regional Special Training Unit 7, ang seminar ay nag-aalok ng hands-on, scenario-based exercises. Nakatanggap ang mga kalahok ng tagubilin mula sa mga eksperto ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard.
sa advanced rappelling, high angle rescue, firefighting, emergency survival, knot tying at rescue rigging, chainsaw operations, first aid, CPR, at water rescue gamit ang mga rubber boat. Ang pagsasanay ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pro-7 na pakilusin ang mga tauhan at mapagkukunan ng mabilis na tugon sa panahon ng kritikal na insidente, na nagpapatibay sa pagtugon ng PNP sa paghahanda sa sakuna at ang Critical Incident Management Operational Procedures ng rehiyon. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Torame Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. 3.4 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Zamboanga City. Suspect, arestado. Patrolwoman Luis Marie Conde sa report. Isang tinatayang 1,400,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit 9, Zamboanga City. Katuwang ang Naval Intelligence and Security Group Western Mindanao, PNP DEG Special Operation Unit 9 at Zamboanga City Police Station 8 sa pakikipagtulungan ng PIDEA sa Purok 1, Barangay Sinunok, Zamboanga City. Nito lamang ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Choi, isang high-value individual na kulong na rin noong nakaraang May 8, 2019, isang tindero at residente ng Indanan Sulu na kasalukuyang naninirahan sa Zamboanga City. Nakumpiska sa suspect ang 10 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at may timbang na 500 gramo at nagkakahalaga ng 3,400,000 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang mark money at iba pang non-drug evidence. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Regional Forensic Unit 9 para sa eksaminasyon, samantalang ang suspect ay nasa pangangalaga ng Zamboanga City Police Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa patuloy na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga, muling iginiit ng mga kapulisan na walang puwang sa lipunan ang mga sangkot sa ganitong uri ng kriminalidad. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting ng pagbabantay at pagtutulungan ng mga law enforcement units upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo muling magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning na walang iba kundi si Ms. Jehaina Jaira Hernandez. Maraming salamat Ms. Jaira sa muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging special guest co-host sa umagang ito. Baka may nais kang sabihin or pasalamatan or i-promote na upcoming events, Ms. Jaira? Thank you po, Sir Eton. Pinapasalamatan ko po ang Police News Network sa muling pag-ibata sa akin as your co-host. At binabati ko rin po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. Pinapasalamatan at binabati ko po si aking Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 36 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansang balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion.
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng polis at serbisyo para sa mga mamamayan at ito ang PNP News Online. At ako naman po si Miss Jihaini Jara Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Dahil ito, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.